mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan, Lord. Walang kasalanan ko'y iyong pangin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mo akitin sa iyong aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay binigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin, at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan, at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang mga utos, upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang inyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikaping kong sundin, huwag mo kong iiwanan, huwag mo kong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos.
magaling gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap at tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong ihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, anong nagawa niyong higit sa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa karanasan ko po bilang pare, palagay ko, pati sa mga kapwa pare ko, batay pa rin din sa karanasan nila. May mga sipi talaga o sitas sa Biblia na mahirap intindihin, mahirap unawain, pero may mga sitas din sa Biblia na napakadaling intindihin. Obvious naman ang ibig sabihin. Given na. Hindi na kailangan i-memorize pa. Pero napakahirap gawin. Napakahirap isa buhay. And yes, kahit na kaming mga pare ang inyong tanungin, sabi nga po natin, kami ay tao pa rin. At ang example po ng sipi na sinasabi ko, ay ang Ebanghelyong napakinggan natin. Kung saan inuutusan tayo ng Panginoon, ibigin ang kaaway natin. At sa sobrang hirap nga po nito, ang tendency, sipin natin wala tayong kaaway upang hindi ito mai-apply sa atin. Kasi wala naman tayo nakakabangayan, nakakakomprontahan, nakakasuntukan, nakakademandahan. Ay, okay yan. Pero wag muna tayong paka-feeling safe. Kasi baka ito'y applicable pa rin sa atin. Kapag sinabi po kasing kaaway, hindi lamang po ito yung mga may ginagawa sa ating masama. Di ba't po pwede na nating maituring na kaaway natin yung mga nag-iisip sa atin ng masama. Kahit wala pa silang masamang ginagawa. Di ba? Kaaway natin. Malaman nung pinag-iisipan ka ng masama ng kapwa mo, ng kaibigan mo, aawayin mo di ba? So kung ang kaaway ay hindi lang yung basta gumagawa ng masama, kundi yung nag-iisip din sa atin ng masama. Hindi rin kaya, bagamat wala tayong ginagawang masama sa ating kapwa, ay meron din tayong mga kapwa na pinag-iisipan natin ng masama. Yung kinainggitan natin, yung kahit di magsalita, kinainisan natin, yung nayayabangan tayo, yung kumukulo ang dugo natin, na hindi nila alam. Sapagkat sa harapan, maganda at maayos ang pakikitungo natin sa kanila. Pero, hindi bukal sa loob natin. Kasi, meron tayong lihim and negative feelings towards them. Para bang bulkan na maayos, kalmado sa labas, pero sa loob kumukulo, galit din yan. Pakikipag-away din yan. Kahit di nila alam. And so, Jesus, in today's gospel reading, is telling us upfront, right now, wag na kayong magmaang-maangan. Pakatotoo kayo. Meron din kayong kaaway. Yung kinainisan ninyo, kinabubusitan ninyo, kahit di nyo kinukompronta, kaaway nyo rin sila. So dapat mahalin nyo rin sila. Ayun. Sino dito ang nagpe-Facebook? Taas ang kamay.
Kung nag-Facebook po kayo, lalong-lalo na sa mga panahong ito, posibleng wala kayong kaaway. Wala man kayo nakakabangayan, nakakasagutan. Sigurado, lalo na kung kayo nagmamalasakit talaga sa ating bayan. Diba? Yung mga may makita ka nagpo-post na hindi mo malaman kung ano ang pangangatwiran. Nagpo-post na kung ano-ano, na wala namang basehan sa katotohanan. Nagrarant, pinagtatanggol ang tao, isang grupo ng tao, na pwede mo namang hindi na lang pakinggan, hindi naman pwede mong hindi na pakialaman. Kaya lang apektado ka rin naman. Pag boto niya, apektado ka sa magiging resulta. Kung mananalo, iboboto niya. At sa kanya mga pinopost, pwedeng maka-impluensya yan ng iba. Dahil may nag-heart, may mga nag-share ng post niya. Di ba? Ito yung mga taong hindi mo makumpronta, mga kaibigan mo pa, mga kakilala mo pa. Pero yunis na yunis ka. Diba? Para sa'yo, kung di bulag, tanga, o kombinasyon pa ng dalawa. Diba? Sa mga panahon ngayon, silang mahirap mahalin. Silang mga gustong-gusto mo nang yan, follow and friend. Ayan. Tayo magmaang-maangan. Meron tayong mga kaaway ngayon. At sila ang sinasabi ng Panginoon na mahalin natin ngayon. Ipagdasal natin, nagawa natin ng kabutihan. Ayaw mo lang ng gulo. Ayaw mo lang ng komprontahan. Pero sa totoo lang, gusto mo na rin sumali dati sa National Unfriending Day noong March 11. Nung dakpin si Duterte ng ICC, di ba? Sa dami ng mga nakikita mong post na kontra sa gusto mo, o sa prinsipyo mo, o sa paniniwala mo. Ha? Kaya meron ka rin kaaway. At ikaw at ako ang sinasabihan ng ating Panginoon, love them, do not speak and do not think evil against them. Pray for them, do good to them, do not unfollow them, do not unfriend them. Ito ang emphasis. Lalong-lalo na kung talagang tayo'y tagasunod niya, disipulo niya, at nagmamahal sa Kanya. Yan po ang sinasabi sa atin ng mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa ay sinabi ni Moises sa mga Israelita, sundin ninyo ang mga alituntunin o tuntunin ng Diyos. Ipahayag ninyo na ang Panginoon ang tunay ng Diyos. Na para bang kung i-apply natin sa ating pinag-uusapan ngayon ay sinasabi sa atin ng Panginoon, patunayan ninyo na kayo mga tagasunod, disipulo ni Kristo. Patunayan ninyo na kayo Kristiyano. Sundin nyo ang sinasabi ni Kristo, ang inuutos niya. Mahalin nyo, kaaway niyo. Yung sa ating Ebanghelyo naman, ang sabi ng ating Panginoon, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang siyang mamahalin ninyo, ano bang kaibahan ninyo? Halimbawa sa mga hentil. Ibig sabihin ng hentil, hindi pa naniniwala sa Diyos. At anong kaibahan ninyo sa mga publikano? Ay, nako. Ang publikano, ang dating ginagamit ni Kristo bilang imahe ng isang napakamakasalanang tao. So, ang sinasabi ng Panginoon noon at sa atin na rin ngayon, kung kayo tunay na mga disipulo ko, kung kayo tunay na nagmamahal sa akin, kung kayo tunay na mga Kristiyano, meron kayo na wala ang mga hindi pa naniniwala sa akin, ang mga hintil. Meron kayo na wala ang mga publikano, ang mga makasalanan na hindi pa nagbabago. Ako'y sumasa inyo. You are born again. You have sanctifying graces. You know the paths. Narinig niyo mga aral ko. Nagdarasal kayo, nagsisimba kayo. Hindi kayo ka-level ng iba. You are different. Sabi ko nga kahapon, you are set apart. Angat kayo pagdating sa grasya. So dapat, mas higit sa kanila ang ginagawa natin. Ang ginagawa natin ay higit pa sa mga hindi naniniwala sa Diyos at higit pa sa mga makasalanang tao. Kaya't ang gagawin natin ay hindi lamang magmahal ng mga nagmamahal sa atin, kundi pati na ng mga kaaway natin. Kung talagang tayo disipulo ni Kristo, kung talagang tayo tunay na Kristiyano, kung talagang nananahan sa atin si Kristo. Kakayanin natin ito kahit mahirap ito. Kaya nga po, malaki talagang gauge yung mga nangyayaring gulo ngayon. Yung mga nangyayaring bangayan at pag-aaway ngayon. Kung sino talaga ang mga sumusunod at nagmamahal sa Panginoon. Yes, ito yung mga hindi titiklop sa mga kabuktutan, sa mga kasinungalingan, sa mali. Ito yung maninindigan sa tama, sa totoo,
at sa mga aral at turo ni Kristo. Pero ito rin yung mga taong hindi makikipag-away, hindi magtatanim ng galit, hindi magsasalita ng kung ano-ano, at hindi mag-unfriend. Ayun. Alam ko na may mga pagkakataon, busit na busit ka na. Kasi napaka-toxic nung tao, parang sagad na yung kabulagan niya, katangahan niya. Pero kasama sa components yun ng isang taong mahirap mahalin, di ba? Kaya nga kaaway mo siya. At siya nga, lalong-lalo na yung pinakamahirap mahalin ang iniuutos ng Diyos para sa atin na mahalin natin. Besides, kung tayo man ay talagang nasa tama, kung tayo man ay nasa mga turo talaga ni Kristo, as regards yung mga issue ngayon sa bansang ito, mas dapat tayo hindi mag-unfriend. Bakit? Kasi yung mga pinopost natin na tama, yung mga pinopost natin na walang pangungutya, yung mga pinopost natin na based on facts, yung mga pinopost natin na based on truths, sang-ayon sa mga turo at aral ni Kristo. Kapag in-unfriend natin yung tao, hindi niya makikita ito, hindi niya mababasa ito. Pwedeng hindi siya magising sa katotohanan kung siya nga naman ay nasa kasinungalingan at naiimpluwensyahan lang. So bahagi talaga ng pagmamahal natin sa social media, kahit sa mga taong kinainisan natin, ang pananatili nating kaibigan ng mga ito. Ito po ay isang anggulo lang ng aspeto na kung saan may mga maikukonsider tayong kaaway sa ating buhay. Sa lahat ng mga aspetong ito, sabi ko nga kahapon, maging iba nawa tayo. Maging iba nawa ang pag-respond natin, ang attitude natin, ang pangangatwiran natin, ang gawi natin, at ang paraan natin. Maging iba nawa sa paraan ng mundo. Tayo nasa mundo, pero hindi tayo dapat maging makamundo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging iba. Maging iba nawa ang pananaw ko, ang pamamaraan ko, ang paraan ko ng pagresponde sa mga pangit na nangyayari. Maging iba sa patakaran, pagresponde, pamamaraan ng mundo. Huwag nawa ako maging pikon. Huwag nawa akong magsalita, mag-isip ng hindi maganda. Pakipalawakin mo po ang pangunawa ko. Pahabain mo pasensya ko. At maging mas malaki nawa ang puso ko na magmahal kahit sa mga hindi ka mahal-mahal. Tulungan mo ko, Panginoon, na kahit di ko maramdaman yung magandang pakiramdam, ay gumawa pa rin ako ng kabutihan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus. Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero maniwala ka, kapatid, magiging maayos din ang lahat. Walang mangyayaring maganda kung lahat magagalit. Kung walang magbibigay, kung walang unawa, kung walang magiging iba, kung pare-pareho tayo na magkakaroon ng ugaling hindi maganda. Walang mangyayari sa bansang ito, walang mangyayari sa pamilya natin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.
kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin at magpaging dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming nilalaan, panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinag-ahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos, kasalanan ng
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa takbo ng buhay, ako'y pagod na at nalutusan. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nag-alay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagmamano. Ay nadakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang at susunod. Magsitayo tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa lagi niyong pagtulong. Nagiging dahilan para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet. Alupat ang mensahe niya ngayon ay napapanahon, reconciliation. Nagiging dahilan para makatulong din tayo sa ibang mga parokya, sa ibang mga parishes, lalo na sa kabuuan sa simbahan, na nagiging dahilan para ma-maintain din natin ang ating simbahan at makapagpaayos tayo ng mga dapat pang iayos dito. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.
pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang singtamis, pagsintang saktalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you.